Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin natin itong mata ng Bagyong Leon. Gaya nga ng inaasahan, sumailalim sa rapid intensification o biglaang paglakas ito nga pong Bagyong Leon at umakyat na ito sa typhoon category. Ngayon, mas malakas pa ito at ang lakas ng hangin nito ay umabot na sa halos 150 km per hour malapit sa kanyang gitna or sa kanyang eyewall at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 185 km per hour. Kapag ang bagyo po ay tumutungtong na o umakyat sa typhoon category, nagkakaroon po ito o nagpapakita na po yung kanyang mata. Makikita yan dito sa ating satellite image para sa Bagyong Leon. Ito pong mata ng bagyo ay nakakatulong din sa paglakas nito dahil sa upward motion o pataas na hangin na dulot nito. Kapag may mata na ang bagyo, ang ibig sabihin din po niyan ay maganda na yung outflow nito o ang labas ng hangin nito, which is nakakatulong nga sa tuluyang pang paglakas nito. Kaya inaasahan pa natin ang patuloy na paglakas ng Bagyong Leon at ayon sa pag-asa may possibility pong umabot po ito sa super typhoon category na may lakas na hangin na umabot o lagpas 185 km per hour na lakas ng hangin. Kasabay ng paglakas pa ng Bagyong Leon, mas sisiksik pa o mas liliit pa yung mata nito kagaya ng dating Bagyong Julian. So narito po ang pinakahuling track ng pag-asa para sa Bagyong Leon. Patuloy nga itong kumikilos pa northwest sa direksyon ng extreme northern Luzon at Taiwan sa bilis na 10 km per hour. Base nga dito, magpapatuloy pa ang paglakas ng Bagyong Leon habang binabaybay po nito ang Philippine Sea dito sa may eastern section ng extreme northern Luzon. Posibleng sa darating na Thursday, yan po ay umakyat na sa super typhoon category. Pwede rin po yan mas maaga ng bahagya. Base dito, pinakamalapit po ang Bagyong Leon sa ating landmass or kaulupaan dito po sa extreme northern Luzon mula bukas hanggang sa darating na Thursday. Patuloy po nitong babaybayin itong mga karagatan sa itaas na bahagi ng extreme northern Luzon patungo dyan sa area ng Taiwan. Posible po yan maglandfall dyan sa Thursday at base po dito, may aasahan tayong paghina nito after tumawid dyan po sa may area ng Taiwan. Sa darating na Friday, maaaring yan po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So again, ang main area of concern natin para sa direct effect ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan, ito pong Bagyong Leon, ay ito pong general area ng extreme northern Luzon na kung saan ito po yung pinakamalapit niyang area na pupuntahan, maging dito po sa ilang bahagi ng northern Luzon at itaas na bahagi ng Central Luzon, which is na kung saan sasabit naman yung kanyang mga panglabas na kaulapan at malalakas na mga pag-ulan. So ang pinaka-critical times natin dyan ay mula bukas hanggang sa darating na Thursday, ang pagbaybay ng Bagyong Leon dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Again, hindi rin po natin inaalis ang possibility ng close approach or possible landfall dito po sa mga isla ng Batanes dahil kasama po yan doon sa ating tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. Ganun pa man, hindi man sumabit or maglandfall, ito pong Bagyong Leon dyan po sa mga isla sa may extreme northern Luzon, ramdam pa rin po dyan ang full force ng malalakas na hangin na daladala nito. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Maliban dyan, may mga areas din po na malayo sa mismong gitna ng bagyo na nakakaranas ng malalakas na bugso ng hangin dahil naman yan sa southwesterly wind flow na hangin na hinihila ng Bagyong Leon. Kasalukuyan nga, nakakaranas tayo ng masungit na panahon, mga pag-ulan at may mga kasamang pabugso-bugsong hangin at degrading weather pa. Ibig sabihin po niyan, mas madadagdagan pa po ang epekto ng mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin dito po sa mga areas na ito habang unti-unti pong umaakyat. Ito pong Bagyong Leon. Yan po ang mga areas ng Batanes, kasama na po dyan ang Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, maging dito sa area ng Kalinga, kasama na rin po dyan ang area ng Isabela. Meron din tayong mga inaasahang posibleng pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Cagayan, maging dyan po sa area ng Aurora. Kasama na rin po dyan ang Ilocos Sur, La Union, Nueva Ecija, maging dito sa area ng Quirino. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Bicol Region dahil sumasabit din po dyan yung panglabas na kaulapan nito pong Bagyong Leon. Kasama po dyan ang area ng Camarines Norte, Camarines Sur, maging dito po sa area ng Albay at Sorsogon. Samantalang magiging maulap naman ang panahon natin dito po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon. Kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Visayas at posible rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms. Relatively maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao pero nag-e-extend din po dyan yung inflow ng hangin na tumutungo dito sa mismong gitna or center ng Bagyong Leon. So nag-extend nga po yung inflow ng hangin na patungo dito sa mismong gitna ng Bagyong Leon. So ramdam din po yung breezy hanggang gusty o minsan pabugso-bugsong hangin dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas at dito nga po sa itaas na bahagi ng Mindanao.
Bukas, habang mas malapit na po ang Bagyong Leon dito sa extreme northern Luzon, magpapatuloy po yung ating hanggang torrential rains dito po sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon at northeastern section ng northern Luzon. Yan po ang area ng Cagayan, Isabela, kasama na po dyan ng Apayao, Abra, maging dyan po sa area ng Kalinga. May mga posibleng malalakas na pag-ulan din tayo dito po sa area ng Ilocos Region, lalong-lalo na po dyan sa area ng Ilocos Norte, maging dito sa ilang bahagi ng Ilocos Sur. Kasama na po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, lalong-lalo na po ang western section nito. Samantalang yung ating southwesterly wind flow ng hangin naman ay posible pong magdala ng mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan o posibleng thunderstorms mostly dito sa western section ng Luzon. Kasama po dyan ang area ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, kasama na rin po dyan ang Mindoro at ilang bahagi ng Palawan. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa Western Visayas, kasama po dyan ang Isla ng Panay, maging dito sa area ng Negros. Again, maliban po sa mga pag-ulan, ramdam din po yung breezy hanggang gusty conditions o pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Mula sa natitirang bahagi ng Luzon na malayo naman sa mismong gitna ng Bagyong Leon, malaking bahagi ng Visayas, at ito pong itaas na bahagi ng Mindanao. So kasabay nga ng paglakas pa ng Bagyong Leon, asahan po natin na masisikip pa o mas liliit pa yung mata niyan hanggang sa magkaroon po yan ng tinatawag nating pinhole eye, kagaya po ng dating Bagyong Julian na umabot din sa super typhoon category. Ngayon, ang area of concern natin para sa direct effect o pinakamalalakas na bugso ng hangin na directly associated sa Bagyong Leon ay ito pong northeastern section ng Northern Luzon, lalong-lalo na po ito pong extreme Northern Luzon. Kaya maghanda po tayo dyan, i-ready po natin yung ating mga bahay sa mga posibleng malalakas na bugso ng hangin. Kung kinakailangan lumikas ay lumikas po tayo at always pong makibalita sa inyong local LGU at DRRMO. Ang ating critical moment para sa pagtawid at pagdikit nito pong Bagyong Leon ay mula ngayon, bukas at sa darating na Thursday. Habang binabaybay po nito etong itaas na bahagi ng extreme northern Luzon. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa epekto ng paghila ng Bagyong Leon dito po sa ating southwesterly wind flow. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.